Kung Duterte ang pasimuno dyan, bakit magre-react ang mga katulad ni Carpio? Alam nyo naman na talagang kalaban niya ng mga Duterte. Alam niyo yan eh. Huwag tayo magtanga-tangahan dito, sir. Akala nyo, nakakaloko kayo ng pero eto, sandali. Papakita lang ho natin, ha. So, mate. Sana yun, nawawala yung, Oh, sana yun. Oh, ito. Yan. Pakita natin, ha. Itong si Carpio, yung sasabihin naman ni Carpio. Oh, ito, pasok. Morning to everyone. Isang Bayan is joining the January 31 rally here because we believe there are unconstitutional provisions in the 2025 budget. First, merong unconstitutional provision daw. Ibig sabihin, talagang may palpak doon sa budget. Yan ang tinutukoy ng grupo nila Pangulong Duterte. Ngayon, si Carpio nasa kabilang kampo yan. Sila din naniniwala na may palpak talaga doon sa budget. Tapos sasabihin ninyo ang may pakana nito, mga Duterte. Sa tingin mo, kakampihan nito yun? Sa bandang dulo nga nito, sinisisi pa nila si Duterte. The Constitution says that education should be given the highest budgetary allocation. Ang bilang namin, the education is not being given the highest allocation. Sabi ng Malacanang, highest raw, dahil sinama nila yung budget ng TESDA. Ang TESDA naman, ang tinuturo nila, gardening, facial, pedicure, manicure, automotive body repair, driving, hindi naman formal education or ladderized education yan. Ang budget ng TESDA is about 20 billion. Pag tinanggal mo yon, talaga mas malaki yung budget ng DPWH. Yung DPWH naman, dinagdagan ng Congress ng about 189 billion in insertions. Ang ginawa ng Presidente, kunyari, vinito niya several items sa DPWH amounting to 26 billion lang. Hindi niya ginalaw yung insertion ng Congress of 189 billion. So yung budget for flood control, for rock netting, etc. ng nilagay ng Congress, hindi niya ginalaw. Ang ginalaw niya, yung unprogrammed appropriation na wala namang pundod. Binito niya about over 100 billion plus, pero walang epekto yon dahil wala namang pundo yon. Window dressing ang tawag doon. Pangalawa, we are also questioning the constitutionality of the 2025 GAA dahil zero allocation ang binigay sa PhilHealth. Sabi ng saligang batas, health should be given priority. Zero ang binigay . So, ayan, malinaw po mga kababayan. They are really questioning the budget. Pinakita lang po natin ngayong araw na to kasi ang sinisisi nitong mga congressman na ito ay ang mga Duterte pagdating sa kaguluhan dito sa budget. Paulit-ulit nating sinasabi, hindi naman ang Duterte ang gumawa ng blankong budget. Kayo ang gumawa ng blankong budget, ang Kamara. Malinaw pa sa malinaw yan dahil inamin yan ni Stella Kimbo, yung mismong chairwoman ng appropriation. Pangalawa, hindi lang naman po si hindi lang po si Ungab ang nakatanggap ng blanco. Maging ilang mga congressman na hindi kalyado ni Pangulong Duterte, mga kalaban nga niya, Makabayan Black pa yun . Sila rin meron nakitang blanco. Meron sila. Sino pa? No less than ang kapatid ng ating presidente na si Senator Amy, blanco din. Eto ho'y hindi mga kakampi ng mga Duterte. Yung isa nga kaaway pa . Mismong yung isang reporter na nakatanggap, it's sad to say lang, dinilit ata nila yung kanilang report na yon, nawala sa himpapa sa channel nila yon, pero nahuli nung iba, nakuha nung iba, na talagang totoong merong blanco. It's a fact. Meaning, hindi kasalanan ni Duterte kung blanco yan. Kasalanan ba kung umimik ka? Kasi ganyan yung iba .
Ano yung ibig ko sabihin? Halimbawa, may mga ganyang relationship eh. Okay lang man babae ka basta hindi kita mauhuli. Hindi pa pwede yung ganun, di ba? Hindi pa pwede yung porket walang umimik, hindi kasalanan nung umimik, kaya nagkagulo-gulo. Hindi pwede yun. May mali eh. Ang mali ay mali. Ngayon, hindi kasalanan ng taong umimik, kaya sisisihin yun. Hindi. Kasalanan nung gumawa nung mali. Sino ang gumawa ng mali? Kamera ho. O yung bycam report. Yun ang gumawa nun. Yun ang mali. Ang linaw-linaw dito, tas bigla niyong sasabihin, kasalanan ni Duterte yan. Gago ba kayo? Hindi ako nagtatanong lang ha. Ganyan na ba kayo kagago? Nakapalpakan ninyo, isisisi nyo kay Duterte? Dahil umimik si Duterte? Tapos, kesyo ang palusot nyo? Hindi, kasi mabibigyan lang ng confidential funds pag nagkaroon ng reenactment ng budget. O pagka, kasi ulitin ko sa mga medyo hindi pa po makaunawa, pag napigilan itong 2025 budget, ang gagamiting budget, yung tinatawag na reenactment, ay yung 2024. Kaya nga re-reenact. Yung 2024 na budget, wala dyan yung pag-increase ng AKAP, wala dyan yung pag-increase ng AYEX, wala din dyan yung pag-increase ng DPWH, wala din yan yung pag-increase ng budget ng Congress, ng House of Representatives. No. Tapos, ang kanilang palusot, pag nireenact natin, babalik ang confidential fund ni BP Sara Duterte. Wala eh. Pahiya kayo eh. Wala namang confidential fund ni BP Sara, Office of the Vice President noong 2024. Kulang kayo sa research. Tapos nagmalaki ka pa, Adjong, na appropriation ka. Membro ka ng APRO. Hindi mo naman pala alam. Kaya panoorin nyo ito yung maganda yung ito, re-reaction na natin to kasi maganda po yung mga sinabi ho ni Attorney Vic patungkol ho dito sa issue ng kasi tinanong natin ng malupitan, no holds barred, pero grabe talaga sumagot si Attorney Vic. Ito lang ata ang nakausap ko ng diretso na pag sumagot, diretso. Walang paligoy-ligoy. Pag mali ka pa nga, medyo sasabihin niya eh. Eto, tuloy. Attorney, may mga nagtatanong din po ng mga kababayan natin, paano naman po daw si ano daw ang magiging pananagutan ni dating si Saldico dahil diba, kakaalis niya lang at napalitan siya ni Kimbo, tapos biglang lumabas po itong nadiskubre po itong issue about bycam. Ano pong magiging parusa or maipapataw na sa kanya rito? Lahat ng nakapirma doon sa Vice-Cam report, yung final Vice-Cam report na naging enrolled bill, atin yung papanagutin. We are in the process of building the case at alamin kung sino yung dapat isama diyan sa mga ikakaso pa nung grupo ng abogadong nag-aaral kung ano yung nararapat na criminal case o ano yung criminal violation committed in the passing of this full of blanks na final bicameral conference committee report. Mainit ang ulo ni JK Saldico. Attorney Vic. Ito. Ay, pogi naman yan. Shit. Ay, sorry naman. Gago! Hindi, alam mo kung bakit ko pinakikita ito. Kasi yung mga nanlalait sa akin, sinasabi nila, Banat ba, filter lang ikaw eh. Yan po, television yan, walang filter yan. Hindi ako nagpipilter. Yan sabi nila, kaya ka naman pumapet, filter. Hoy, intermittent to. Mad to, Brad. Ang tanungan, una, ginagamit daw nyo itong issue na ito dahil kayo kumakandidato bilang senador. Naku, ang lupit ng tanong mo, Banat ba? Pang diretsuhan pang sugatan yan Hindi, ang issue rito, hindi yung pagtakbo ko, hindi yung politika. Ang issue rito ay korupsyon. Nako. Korupsyon at korupsyon. Yon. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Yon ang problema. Yun talaga problema, nahuli mo kasi.
Huwag mo kasing uhulihin. Hayaan mo sila mangurap na mangurap. Kung hindi namin kayo nahuli, di masaya kayo at nagdiriwang. Aba. Kayong nahuli kayo kung ano-anong pagsisinungaling ang inyong ginagawa. Correct. Kaya nga ang sinasabi ko, mabuti pa yung mga konseho ng barangay. Mabuti pa yung konseho ng munisipyo, ng syudad at ng probinsya. They know. Mga konselor, alam yan. Kaya, paganda to example ni Atty. Vic, mga konseho. Kasi sa local government, konseho ang mga nag-aayos na mga budget. Alam nila kung paano yung takbuhan ng budget. Kaya napaka-importante. Baka kasi sinasabi na iba, hindi importante. Hindi ho. Kalibel ho ng mga councilor ang congressman sa local government. At mas nararamdaman nyo ang local government kesa sa national government. Kaya wag nyo nilalanglang ang councilor. Kaya kung gusto ninyo na maayos kayo mga taga Maynila, your choice ang lahat ng councilor nyo. Pag hinaluan nyo ng ibang councilor yan, naku po, yari kayo. Panigurado yan, bababuyin yan, haharangin yan, patatagalin ng mga budget. Kaya dapat your choice. How Lalo na sa District 3, ha? to pass a lawful budget. And dagdag ko lang din, Banat Bay, bakit? yung ating mga kaibigan sa halimbawa, yung Tricycle Operators Driver Association, meron ding maliit na pondo yung mga yan. Tanungin mo sila, kung papayag silang gumastos yung opisyal nila ng blanco, mag-aaway-aaway yan. Magbasapukan yan. Mantakin mo, blanco, hindi alam kung anong pambibili ng alak at ano talaga ang para sa development. Pag blanco yun, hindi pwede yun. Ganon din, yung samahan ng mga Jeepney Operators and Drivers Association, higit na maliit yung kanilang pondong pinapangasiwaan, pero hindi sila papayag na ang budgeting ay zero. Ganon din, yung mga nagtatrabaho sa korporasyon. Tanungin ninyo kung papayag yung board of directors na magpapasa kada departamento ng isang corporation na blanco yung kanilang panukalang budget at bahala na kung paano namin at magkakano ang aming gagastusin. Ito ay malinaw na pagsisinungaling na ito raw ay proper at prudent budget programming at pagpasa ng ating taunang budget. Kasinungalingan yan. Ano po masasabi nyo doon sa isang congresswoman na si AKA Kim Chiu? Sabi, kasi nga daw yung kanyang sagot, hindi naman importante yung blanco. Banat Bay, huwag kang bastos, ha? Kursunada ko yung si Kim Chiu. Tapos ikukumpara mo doon sa congresswoman na naiwan sa rep. Bastos ka, Banat Bay, ha? Apakatarantado mo, ha? Gustong-gusto ko ba naman niya si Kim Chiu, hindi tumatanda? Mukha pa rin bata. Hanggang ngayon. Kahit may edad na. Tapos, wag mo nga, ikaw lang Mr. Right. You're almost right. Ano naman Nasira lang sa akin si Kim Chiu dahil dun sa bawal ang lumabas. Ang lumabas ay pagka nasunod mo na, pwede ka nang lumabas. Hindi, kasi may ganung congresswoman kanina na nagsalita. Hindi ko na lang pinlay. Ang sabi ba naman hindi, lang naman yung pirmado lang naman is yung ang importante dyan, yung pipirmahan, hindi blanco. Ang importante, pinirmahan yung walang blanco. Anong masasabi nyo ho doon? Dapat doon magalit si Bongbong Marcos dahil isinubo siya ng mga ganong klaseng pag-uugali na talagang walang respeto sa saligang batas, di bali ng blanco, importante pinirmahan hindi blanco. Ang tanong, sino nga naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Yun ang hindi nila magets Kaya ayaw nilang tanggapin na may blanco sa BICAM report kahit nagsalita na at nadulas na ho si Kimbo. Kasi nga, the mere fact na may blanco, meron nag-fill up. And hindi ho pwede yun. Bawal ho yun sa ating batas. Bawal na bawal. Dahil yun ay kriminal. Bawal yun. That is a criminal violation. Yun ang atin dapat din alamin. Diretsong tanong. Si Romualdez po ba yan? Grabe naman yung katanungan mo, Banat Bay. Walang ganyan tanungan.
Nilalagay mo sa spot si Atty. Vic eh. Hindi kasi ayoko na yung paligoy-ligoy pa eh. Di ba yung kailangan pa magparinigan. Diretso yun na. Sino ba yan? Si Romualdez ba yan? Hindi rin natin nalalaman. Kaya nga tanong ko, lalaki ba siya? Nako. At tinatanong ko, babae ba siya? Nako. Grupo ba sila? Marami ba sila? Nako. At ito ba ay bukod pa sa third chamber or third house? Meron bang fourth chamber Nako. or fourth house Nako. na hindi natin nalalaman? Sapagkat wala nga transparency. Nako, ibig sabihin, bakit kaya sinabi ni Atty. Vic na may babae? Ewan ko, Sino ba yung babae na yun? Nako po, patay tayo dyan. And that's why we're demanding for transparency and eventually we will demand for accountability. Coach Oli? Ako, Atty. Vic, alam ko kung Mas pogi naman si Banat Boy kay Coach Oli, Bias kang vlogger ka, lalaki o babae, hindi ata tao, parang buhaya eh. Ay, grabe naman yun. Hindi daw babae, hindi daw lalaki, hindi daw tao, kundi buhaya. Pambira ka, Coach Oli. Ang bastos ng bunganga mo, Ito, alam nyo ba na magka-batch yan? Magkaedad po sila eh. Pareho silang claret. Magka-batch ito ata. Alam ko sino mas mukha matanda? Joke lang, Atty. Vic, Sino mas mukha matanda sa kanila? Naku, sigurado ako. Ilagay nyo nga dyan sa baba. Tarantado ka talaga, Banat Boy. Pero naman! Gago! Kaya, puting ahas yan. Ano puting ahas? Bakit puting ahas? Nakapasok si puting ahas. Hindi ko mapigilan. Pasensya na, May nagsasabi kasi na isang babae at isang lalaki daw na hindi naman miyembro ng lehislatura. Ako, isang babae at isang lalaki na hindi daw membro ng legislatura ang may pasimuno nitong nag-fill up nitong blanco na to. Naku po, sino kaya yan? Gago! Hulaan nyo nga kung sino yung isang babae at isang lalaki na nag-fill up ng legislatura. Naku po. Naku. So binibigay ka natin yan at nagtandem daw tong dalawang ito at nakialam. Nako. But pagka ganito kasi kalaking kontrobersiya, hindi naman nila mako-contain yung mga balitang yan. May lalabas at lalabas dyan, lalo na yung mga iipitin nilang membro ng technical working group. Nako. O yung technical working staff. Kawawa itong mga ito. Oo, May kawawa. mga pamilya rin ito. Kawawa ito. Kawawa, At kung kawawa. iipitin nila at ilalaglag nila eventually. Hindi kaya si Hello Kitty yan o si Kuting, baka... Anyway, matanong ko, ang sinasabi... Hindi ko na-gets yun, Coach Oli. Sino yun? Sino yung puting na yun? Okay. Kilala ko na kung sino yung kuting. Ngayon ko lang naisip yun dito ay unconstitutional daw itong vice cam. Totoo ba ito? Kasi dapat dinidesisyonan ito ng buong Senado at House. Procedurally and under the Constitution, hindi naman kinikilala at walang kapangyarihan ang vice cam. Yung bicameral conference committee, ang tanging layunin lang yan mag-reconcile ng mga conflicting figures o yung mga hindi nagbabanggang line items dyan sa appropriation bill. Pero walang kapangyarihan itong hijackin yung proposal ng Executive Department, yung proposal ng tanggapan ng Pangulo pagdating sa budget, yung tinatawag nating linalaman ng National Expenditure Program. Ang nangyari dito, binalangkas ng mababang kapulungan, binalangkas ng Senado, pagdaan doon sa Vice Cam, pinalitan. Yon. Nagkaroon ng recasted budget, binago nila. Yon. Ibang-iba doon sa itsura ng National Expenditure Program. Hindi nila maaaring gawin yun. Ang trabaho lang yan mag-reconcile At na nakikialam at ilang taon na nilang ginagawa yan, ito ng panahon siguro na dapat magdesisyon na rin ang Korte Suprema dito sa kapangyarihan ng Vice Cam. Walang kapangyarihan ito at ako'y panatag na when objectively ang Korte Suprema ay magdedesisyon, marurunong din kasi gumawa at magpasa
ng tama at legal na budget yung mga tao sa Judicial Department of our government. Nagpapasa ng budget yan every year eh. Tanungin ninyo sila kung nakapagpasa na sila sa tanang buhay nila and in the long existence of the Judicial Department of our government. Kung nagpasa na sila kahit minsan lang, kahit isang beses lang, ng isang panukalang budget nila for the judiciary na blanco. Walang magpapasa niyan dahil bawal yan. Ito katangi-tangi. 28 line items blanco ang halaga, umaabot sa more or less ay 241 billion pesos. At sa aking pagkakaunawa, Atty. Vic, talagang ang problema nito nasa vice cam, no? Pero ako isang ayon doon sa sinampan ninyo dyan sa korte. At sana nga, sangayon din ako na sana mas maraming maparusahan. Kasi talagang pag walang naparusahan dyan, uulit-ulitin. Pero ang tanong dito, kailan kaya yan? Kasi baka mamaya nagastos na nila yung pera, saka magdidesisyon ng korte, baka mamaya wala na si Marcos. Doon pa lang lumabas yan. So patay na yung kabayo bago dumating yung damo. Kaya tayo... Sandali, ba't siya ang tinatanong mo? Ba't di mo tanongin ang Supreme Court? Sila magdi-decide eh. Joke lang. Agad ay nagsampa ka na nga ng petition sa Korte Suprema because yung dapat may sense of urgency na hindi dapat magastos yung pera. Dahil any disbursement is illegal sapagkat ito nga ay fruit of a very poisonous legislative process itong gaan ng 2025. Kaya dapat mahinto iyan at marisolba ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon. At hindi naman dapat mangamba ang administrasyon ni Marcos sapagkat pwede naman mag-reenacted budget. Dili kaya, paspasan nila. Magpasa uli sila ng naaayon na sa konstitusyon na budget for 2025. Attorney Vic, may ipinapalabas po ang mga makakaliwa na parang pinapalabaso nila na etong mga blanco daw ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ang pasimuno. Parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na ito ay nanggaling sa inyo. Kasi yung iba, di ba, yung mga ibang mga pumirma, sinasabi nila na wala nga daw blanco doon. So, bakit parang nagkaroon doon bakit daw nagkaroon na ng blanco doon sa ano na yun? Di tanungin nila yung sarili nila. Bakit sila nagpasa ng isang blankong bicameral conference committee report? Nandun sa journal ng House eh. Wala naman ni isa sa kanilang nag-object eh. Andun sa journal, nakakuha ako ng kopya eh. Yung Makabayan Black, walang nag-object dyan. Sinungaling din yung mga yan. Kaya lang ako sasalita ng ganito dahil tinutuwid natin. Hindi rin pala sila nag-object eh. Nakakuha daw si Atty. Vic eh, na blanco eh. Yung journal nakakuha, tapos nandun naman daw ang mga pirma ng mga Makabayan Black. Wala pala ito, puro mga patarantado ito Makabayan Black. Yung mga pagsisinungaling ng mga tao na sinisweldohan nating mga Pilipino at dapat ay tatrabaho bilang mambabatas. Tingnan ninyo, doon sa journal ng House of Representatives, walang nag-object sa mga yan. Pumayag yan dyan sa ratified, approved, and signed final bicameral conference committee report, and yun na nga, naging enrolled bill, naging GAB, at ngayon problema na, naging GAA. Sasali po ba kayo sa January 31 na rally tungkol po dyan sa pagtutol sa budget? Sino bang anyway, ayan na. nagrarally? Yung nagrarally, ang sinisigaw, impeach Sara pa rin eh. Oo nga. Huwag tayo magpapaniwala dyan sa January 31 na yan. Anyway, mga kababayan, nalinaw-linaw po ng sinabi ni Atty. Vic dito na talaga namang ang nangyari dito ay isang malaking buy scam. Di ba? Buy scam. Ibig sabihin talagang merong, sabi nga niya nung pagkaroon ng BICAM report, syempre babalik yun sa sa camera, sa house. Pumirma naman daw at tiningnan, walang nagreklamo daw na mga congressman. So peke itong sinasabi nito Makabayan Black. Anyway, kaya nga wag tayo magpapanil lang hindi porket sinasabi ni nung si Raul, di ba sinasabi niya may blanco. Wag ho kayong magpapaniwala diyan sa mga yan. Tandaan niyo, basta Makabayan Black, X yan. Mga traidor yan, walang kwenta yan. Anyway, pagdating naman po dun sa palusot ni Adjong, wala. Sunog ka na naman. Kaya nga mga kababayan, nalinaw-linaw pa dito sa sinabi ni Atty. Vic, meron daw babae.
at lalaki na hindi membro ng lehislatura, hindi membro ng mga mambabatas na nakikialam diyan sa budget. Sino kaya yun sa tingin mo? Sino kaya yung si babae at saka si lalaki? Masyado namang matalanghaga yan. Attorney Vic, yung mga ganyang pang puting ahas yan. Hindi ko rin kilala kung sino yung sinasabi ni Attorney Vic. Pero gayon pa man, malabong mga Duterte ho ang nagpakuno nito. Malabo hong si Pangulong Duterte dahil binigay lang naman ni Ungab eh. Pinakita lang ni Ungab yung nakuha niyang blankong may BICAM report na may mga blanko. Pinakita lang niya yung kay Pangulong Duterte at nag-react si Pangulong Duterte at sinasabi niya bilang dating presidente, bawal yan, di ba? Dapat sinigurado ng presidente. So, yun na siguro ang pinakapunot dulo nun. Dapat bilang presidente kasi pinapareact ho si Pangulong Duterte. Di ba? So, yun. Pero hindi ibig sabihin siya po ang pasimuno niyan. Malinaw yan kasi kahit yung ibang mga grupo na hindi naman kalyado, mismong hindi kalyado at kaaway pa ni Pangulong Duterte, nagsasabi rin talagang ito ay yung pinakakurap na budget sa tanan ng ating buhay. Naku po.